Hi Aquarius, welcome and this is your reading. Thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at welcome po sa mga bumabalik. Be open-minded po, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin lamang, then start na tayo. Give me the message for Aquarius, please. Give me the message for Aquarius, please. Excuse me. Okay. Sinasabi dito Aquarius sa Two of Wands reverse kasi lumabas siya na naka-reverse. So, sinasabi dito na meron iba sa inyo, takot sa pagbabago. Kumbaga, sabihin natin na nagkakaroon siya ng sabotage para sa kanyang sarili. Kasi nakikita ko rito na parang pinagbabawalan mo yung sarili mo, Kumbaga, binibigyan mo ng limitasyon ng iyong sarili. Kumbaga, ng takot, natakot ka sa kahihinat na ng iyong gagawin. Sabihin natin, bagong trabaho, hindi ka na masaya sa trabaho mo ngayon, then, meron bagong oportunidad. Kaya lang natatakot ka sa kahihinat na nung bagong trabaho naghihintay sa'yo. Yan. Ganun yung example ko, Kasi, kumbaga, ikaw yung mismo yung sa sarili mo ang kumukulong sa ganun, sa takot. Parang napapanganabawang ka ng takot, or pwede rin sabihin na may bala ka mag-abroad pero natatakot ka kasi hindi mo alam kung ano yung kahihinatnan mo. May konting takot kasi nagkakaroon ka dito ng mga alinlangan. Ayun ay nakikita ko dito, Pero ganun pa man, dito sa Nine of Pentacles, nakikita ko rito na magkakaroon ka dito ng ng kasaganahan, by sabihin natin na independent wealth. Kumbaga, ikaw yung tipo dito na magiging kang masagana kahit nag-iisa ka, kahit wala kang partner sa buhay, or kung ikaw man ay single, nagiging ka ditong masagana, okay? Nakikita ko rito na magiging kang matagumpay, kumbaga masisecure mo yung sarili mo kasi dun ka nakatuon kasi nakikita ko rito na kapag ikaw ay nagtatrabaho, talagang masinsinan, hindi ka palaasa sa iyong pamilya, or kung ikaw man ay mayroong kapartner sa buhay, hindi ka palaasa sa kanya. Nakikita ko rito na meron ka ditong gustong gawing kumbaga sabihin natin gusto mo mag-invest, yun. Nakita ko rito na meron kang gustong gawing i-invest yung pera mo, na nakikita ko rito na may paglago, okay? Kung ano man yung balak mo, meron ditong paglago at magkakaroon to ng stability. Kaya lang, syempre, pag-isipan mo pa rin ng maayos, okay? Then nakikita ko rin din to na meron talagang magkakaroon ng profit kung ano man yung mga ginagawa mo, dahil pentacles na to kumbaga umaani ng tagumpay. Kumbaga yung ipon mo nagkakaroon na ng tubo, ganun. Then nakita ko rito kailangan mo lang daw maging patient dito sa Eight of Pentacles, Kailangan mo maging patient kung ano man yung mga tinatrabaho mo, kasi nakikita ko rito na
masipag ka, or maybe yung iba sa inyo naghahanap ng trabaho, or yung iba naman self-employment. Then nakikitaan ko rito kung ano man yung tinatrabaho mo or kung ano man yung ginagalawan mo, no, nagkakaroon to ng bunga. Kaya lang kailangan mo lang ditong maging patient. Sabihin natin na mahabang pasensya, kasi ang pag-angat sa buhay kailangan ng mahabang pasensya. Hindi porket isang ato mo lamang ay boom, ayun na. Dito, sinasabi dito na bago ka magtagumpay, kailangan ng mahabang pasensya, kasi meron time na mababa, may time na mataas. Kailangan mo lang dyan ay tamang diskarte. Ayan. Pero ganun pa man, sinasabi dito na ikaw yung tipo ng tao na kapag ikay nagtrabaho, ay nakakommit ka talaga sa yung trabaho. Hindi ka talaga magpapadistract sa kahit kanino man, at nakapokus ka talaga sa yung ginagawa. Kasi dun ka nakakonsentrate sa tagumpay. Sa tagumpay na iyong tinatahak. Ayun nakikita ko dito, no? At yun ang maganda, kasi nakapokus ka sa stability mo, nakapokus ka sa iyong ginagawa, talagang hindi ka madidistract, hindi ka madaya. At yun ang isa sa pinakamagandang katangian mo bilang ikaw, okay? Then nakikitaan ko din dito sa Page of Pentacle Reverse. Meron dito yung iba sa inyo, hindi halos lahat, no? Merong matatanggap na masamang balita. Hindi naman halos lahat sa inyo, no? Kumbaga maybe balita na hindi mas sobrang masama. Maybe slight lang, ganyan. Then nakikita ko rito yung iba, nagkakaroon ng kumbaga, sabihin natin lack of goals, kumbaga nawawalan ng pag-asa sa sinasapit ng sitwasyon niya. Meron ditong iba umaangat, meron ding iba na nawawalan ng kumpiyansa, mapapayo ko lang dito sa Page of Pentacles Reverse, huwag ka mawalan ng pag-asa. Minsan kasi ang swerte ay nasa tamang panahon at oras-oras lamang. Minsan laga pa ka, pero pagdating ng mali mo, kinabukasan at susunod na buwan o araw, ikaw naman yung nasa taas. Ganun lang naman ang takbo at patakaran ng buhay. Minsan laga pa ka, pero ganun pa man, minsan iaangat. Darating yan. Darating na iaangat ka din sa tamang panahon. Ayan. Then, kung ano man yung mga balita, or kung meron ka matanggap na masamang balita, at ito hindi makakabuti para sa iyo, relax mo lang din yung sarili mo, okay? Then, ipagdasal mo na wag, kung ano man itong masamang balita ay wala naman sanang mangyari, okay? Ipagdasal mo na nang hindi na matuloy ang masamang balita na yan. Kumbaga warning na, okay? Nakikita ko rin dito sa the full upright, okay? Naka-upright siya. May iba sa inyo, may tipo ng pag-ugali na malaya. Kumbaga, malaya siyang gumalaw, malaya siyang kumilos, may pagka-inosente yung energy ng tao na to. Nakikita ko rito na, ito yung tao na, may pagka-idealism, okay? Nakikita ko rito na, hindi ka takot mag-travel, okay? Ikaw yung tipo ng taong layas, ganon. Punta doon, punta riyan, ganyan. Hindi ka na mahagilap sa inyong bahay, parang ganon. Hindi ka takot sumulong kasi gusto mo nga malaya May malaya kang espiritu na ginagawa mo, tinatahak mo, ini-experience mo yung mga bagay na bago para sa'yo. Ayan. Then, nakikita ko rin dito na sabihin natin na ikaw yung tipo ng tao, hindi ka masyadong, ayaw mo nang kinukumit din yung sarili mo sa iba. Kumbaga, kapag sa isang relasyon, gusto mo, may kalayaan ka din, ganun yung vibes. Ayaw mo nang sinasakal ka ng isang relasyon, yung pinagbabawalan ka kung saan ka pupunta, ganun, Gusto mo, meron pa rin, kumbaga, sabihin natin na may respeto sa privacy, yung tipong ganun, gusto mo yung ganun. Ikaw yung tipo ng tao na, kahit ikaw ay nasa isang relasyon, gusto mo, may privacy ka pa rin para sa iyong sarili, okay? Yun lang yung nakikita ko. Then, maybe ikaw mahilig ka sa aso. Ayun. Then, dito naman sa Justice, upright, nakikita ko rito na kung ikaw man nasa larangan ng sabihin na ikaw ay sumasabak ngayon sa
husgado ano sa law, okay? Sinasabi dito na lalabas yung katotohanan kung ano man yung ipinaglalaban mo, no. Lalabas dito yung katotohanan at papabor sa iyo ang sitwasyon. Or pwede rin naman sabihin ko, may mga taong gumawa ng masama sa iyo. Darating talaga yung karma nila, okay? Kasi hindi palaging sila yung yung panalo, ano. Then sinasabi dito na kasi ang buhay ay punong-puno ng aral, okay? At dahil doon, nagkakaroon ka dito ng ng lesson sa mga na-experience mo, nagkakaroon ka ng life lesson. Then nakikitaan ko rin dito na kung ikaw man ay yung tipo ng tao na nawalan ka ng integridad dahil sa pag-aakusa sa iyo, no, maibabalik mo yung integrity na naninakaw sa iyo ng panahon. Then sinasabi din dito na minsan kasi, kumbaga yung paggawa kasi ng masama, may consequence yan eh. Kumbaga, halimbawa, kapag ikay gumagawa ng mabuti yung babalik sa'yo. At kapag gumagawa ka ng masama, yung kakarmahin ka. Kumbaga, bad karma yung parating sa'yo. Ganon lang yung justice dito eh. Ayun lang yung nakikita ko, no. Lalabas yung katotohanan, may babalik mo yung integridad mo, then kumbaga malalampasan mo to, no. Mababalance mo ulit yung sitwasyon mo at magiging kang masaya. Okay? Yun lang yung nakikita ko dito, ano. Yun lamang po, Aquarius, ano. Thank you for watching and love and peace.